peklat sa baywang. Ikinagulat siya nito at nagduda siya na may ibang taong nagbigay sa kanya ng bato sa kanyang bato. Samantalang ang sekretarya naman ng kumpanya ay araw-araw na umiinom ng gamot pang protekta sa bato. Kaya naman, humingi siya ng tulong sa Human Resources para makuha ang medical record ng sekretarya. Nagulat siya sa nalaman. Mayroon palang record ng pag-donate ng kidney ang babae. Ang sekretarya kaya ang nagbigay ng kidney sa kanya para mapatunayan ang hinala niya. Agad niyang inutusan ng assistant niya na imbestigahan ang lahat ng impormasyon tungkol sa sekretarya. Noong 5 taon na ang nakakaraan pala, magkasintahan pala sila ng sekretarya. Ngunit ang malas, ang CEO ay may sakit sa bato at kailangan ng kidney transplant. Ang bato ng kanyang kasintahan ay sakto namang tugma. Ngunit nang dumating na ang oras ng operasyon, ang kasintahan na nangakong mag-donate ng kanyang bato ay hindi pa rin dumarating. At bago mawalan ng malay, narinig ng CEO ang mga salitang ito. Ayaw na niyang mag-donate. Natatakot siyang maapektuhan siya. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang kasintahan ay nakakulong sa bahay ng mga magulang nito. Mabuti na lang at dumating ang kanyang matalik na kaibigan para tumulong. Kaya't nakalabas siya sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana. Ngunit natuklasan pa rin siya ng kanyang mga magulang. Kaya naman, hindi niya pinansin ang pagpigil ng kanyang mga magulang at nagmadaling pumunta sa ospital. Subalit ang kanyang ina ay lumabas para habulin siya sa daan. Nabangga siya ng isang sasakyang nawala ng kontrol at lumipad ng 2 metro ang layo. Samantala, ang dalaga ay nasa ospital na. Ngunit ang presidente, na nakarating na noon, ay walang kamalay-malay. Pagkatapos ay pareho silang itinulak sa kani-kanilang operating room. Naging maayos naman ang operasyon. Ang dalaga ang nauna nang mailabas. Nakita niya kaagad sa pasilyo ang kanyang duguan na ina. Kaya naman kahit nanghihina pa ang kanyang katawan, dahan-dahan siyang gumapang patungo sa bangkay ng kanyang ina. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang namatay ang kanyang ina. Nang dumating ang kanyang ama at nakita siya, bigla na lamang siya nitong itinulak palayo. Hindi ka karapat-dapat na tawagin siyang ina. Alam mo ba, na ang iyong ina ay namatay dahil sa paghahanap sa iyo, kakagaling lang sa aksidente. Ikaw ang pumatay sa iyong ina. Kung may kaunting konsensya ka pa, dapat mong iwanan si Qin Shen ngayon din. Para mapakalina ang iyong ina, doon lamang nalaman ng dalaga na ang kanyang ina ay namatay dahil sa kanyang pagiging matigas ang ulo. At ang lahat ng ito ay narinig ng kanyang mapanuksong kaibigan. Nangangarap lang naman siyang maaga ang boyfriend ng babae. Napakaswerte kasi ng babae.